Magandang araw sa inyo lahat. DIY natin ngayon is papalitan natin tong panel gauge na to. Ito yung nabili natin ng surplus. Yan. So kung makikita nyo, ang mileage ay odometer natin is 98,250. Yan. So hindi natin alam kung anong odometer nito. Surplus natin na nabili. So itong wooden panel papalitan din natin yan kasi basag-basag na, pero wala pa ako nahanap. Tatanggalin natin yung mga tornilyo dito, dito, tapos dito, ayan, dito meron din nakatago dito. Basag na rin dito, tapos itong dalawa basag na so wala na tatanggalin dyan. Yan ay hindi kasama. Sige, baklasin na natin. Yan, tanggalin na natin yung wooden panel. So itong gauge naman, dalawang tornilyo dito sa kanan, isa dalawa, sa kaliwa dalawa din. Tanggalin. Ayan, baklas na yung ating lumang gauge. May pingas na rin pala siya. Ayan. Sabi nila nare-repair pa to, pero hindi na natin pare-repair. Sa mga natanong ko kasi parang 3.5 ito. Ito nakuha ko lang ng 1.5. Unboxing. Okay. Parang may gas-gas lang siya na mahaba. Pero ganun talaga eh. Surplus. Ang importante sa akin, gumana lahat. Pati yung mga ilaw niya. If ever naman na may mga ilaw na hindi gumana, alam ko ito yung mga ilaw niya. Yan. If ever may ilaw na hindi gumana, pwede natin kunin yung mga ilaw doon sa luma nating gauge. Sabit na natin yung gauge at odometer is 201,240. Grabe. Ang taas ng tinakbo. Pero tingnan natin kung under ito ng maayos. So yung lumang gauge natin, sinusumpong siya na blinking ng brake light tsaka fuel filter or fuel sedimenter. Tapos hindi gumagana yung RPM, minsan nagloloko. Tapos may bihira na lahat namamatay. So first start today, cold start. Wala siyang ilaw ng coil. Pero immediately yung fuel umaandar. Start natin. Yan. Umaandar yung RPM. Yan, sinakluban ko para medyo dumilim. Nakailaw yung needle, pero yung numbers hindi sa speedometer. Okay, fuel and temp. Needle lang din na nakailaw sa gauge, ay sa RPM. Ayan o. Hindi umiilaw yung numbers. So, lipat natin yung mga bumbilya. Ngayon na, umaandar na yung ating sakyan. Napalitan na rin natin ng mga bumbilya sa likod. Ito, yan. Papalitan natin galing din sa luma. So, may ilaw na yung ating RPM numbers tsaka yung ating speedometer numbers. Pag tinoon yung ilaw, ayan. Hindi pa masyado makita kasi maliwanag pa. Pa natin. Yan. O, diba? Magana na yung mga ilaw. Dito din sa speedometer. Diba? Okay. So, eto. Di ko maipaliwanag and hindi rin ma-explain nung mga kagrupo ko sa Starex, pero
nung napalitan na natin ng gauge, ang tahimik na nung makina. Yun din yung isa sa mga na-observe natin sa lumang gauge natin. Pag nagbi-blink yung brake tsaka yung fuel sedimenter, kung ano man tawag doon, yung parang fuel filter, ang ingay nung makina, para siya nagfu-fuel knock. Pero ngayon, kahit anong RPM, walang fuel knock ngayon. Smooth na smooth siya. Wala na rin yung pag umapa ka ng preno tumataas yung RPM, bumibilis yung sasakyan pag umapa ka ng preno, wala na. So napaka weirdo. Ito talagang mga computer box na sasakyan, mga mahiwagang sasakyan to mga to. Dahil lang sa panel gauge naapektuhan yung tunog ng makina, nagfu-fuel knock. Tapos yung mga weirdong bagay tulad nung nag-accelerate pagka inaapakan mo yung preno. Anyways, sa halagang 1,500, bumbilya lang yung problema. Meron naman tayong 1 week warranty. So gagamitin natin tong Starex para ma-check natin tong gauge, masubukan natin ng matagal. Sulitin natin yung 1 week. Yun lang, balikan na natin to and order na tayo na to. Itong wooden panel para maganda na, bungi-bungi. Alright, see you sa next DIY.